Pagtanggap, bagay na ginawa ni Maria ng kanyang sinunod ng buong kababaang loob, ang kalooban ng Diyos. At dahil sa pagtanggap na ito ni Maria, natupad ang isang propesiya, ang pinakamagandang kwentong babago sa takbo ng sanlibutan. Isang dalaga ang maglilihi at ang kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan ay isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Malalim na ang gabi at tanging ang kaluskos ng mga puno ang maririnig at ang liwanag na nagmumula sa buwan lamang ang nagsisilbing gabay sa daan ng mag-asawang Maria at Jose. Mula sa Nazaret, sila ay nagtungo sa Bethlehem sapagkat ipinataw ni Cesar Augusto ang isang kautusan sa buong imperyo ng Roma. Ito ay nag-atas sa lahat ng tao na bumalik sa kanilang bayang pinagmulan upang magpatala. Si Jose, bilang isang miyembro ng angkan ni David, ay kinakailangang umuwi sa Bethlehem, ang lungsod ni David, upang magpalista. At katuwang niya, si Maria, na noon ay nagpipinto ng mga anak. Nilakbay nila ang buong syudad upang humanap ng matutuluyan nang mailuwal ni Maria nang ligtas ang sanggol. Ngunit sa kasawiang palad ay walang nagpatuloy sa kanila. Ito ang kwento ng panunuluyan. Ang kwento kung saan si Maria at Jose ay kumakatok sa mga pinto ng bahay panuluyan upang sila'y tanggapin, gaya ng pagtanggap ni Maria sa kalooban ng Diyos na siyang nagdala sa Mesiyas. Katulad ng kwento ng panunuluyan, sa ating pang-araw-araw na buhay ay may mga kapatid tayong kumakatok sa ating mga puso. Ngunit madalas, nang dahil sa pagmamataas, kawalan ng pag-unawa at galit, sila ay ating tinatanggihan. Katulad ni Maria at Jose, makikita sa kanilang mga mata ang pag-asang mabibigyan sila ng pagkakataon. Ngunit sa ating mga puso ay nangingibabaw ang sakit, dahilan upang sila ay ating pagsarahan ng pinto at upang hindi patuloyin ang Mesiyas sa ating puso. Maria, alam kong nahihirapan ka na. Wala man ako sa iyong kalagayan, ngunit ramdam ng puso ko ang bigat ng iyong dinadala. Salamat, Jose. At naunawaan mo ang aking kalagayan. Jose, pagpaumanin mo sana. Ako may binabagabag din ng aking konsensya. Alam kong nahihirapan ka na dahil sa akin. Maria, naiintindihan kita. Tatagan lamang natin ang ating loob. Diyos ang nagdala sa atin sa paglalakbay na ito. Diyos din na magtatawid sa atin sa hangganan nito. Maria, ito na ang unang bahay. Susubukan kong humingi ng tulong. Tama nga ang bulong ng ating mga puso. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Tao po. Tao po.
Baby? Ano ginagawa mo dito? Surprise! Merry Christmas! Dala ko to. Para sa party. Ay, true ba? Guided ka? Ay, grabe. Naga mo naman. Ba dapat wala na yung tampuhan? Pass is pass. Kaya, move on na tayo. Tapos na rin yung election, no? Wow! Move on? Agad-agad? Di ba ikaw nga tong biglang naging keyboard warrior last year? Banat dito, banat doon, tapos ako pa yung binanatan mo? Grabe. Friendly debate lang yun. Ay, basta. Christmas na ngayon, kaya kiss na tayo, girl. So, ano? Dito na lang? Babalik ka na lang bigla? Kasi naman, gusto ko lang talagang makiparty. Ay, kaya lang. Basta. Pinky, gusto ko lang sabihin sa'yo na nasaktan kita noon. Oo, pero ako rin naman nasaktan mo. Hindi ko lang alam paano kaya approach dati, kaya ito ako ngayon. Ganon? Matapos mo akong tawaging bobo sa mga post mo, paparty tayo ngayon? Pero sige, let's address the elephant in the room. We both know naman na hindi tayo ganyang kababaw, di ba? Alam mo, baby, parang gusto ko nang maniwalang wala kang alam sa totoong nangyari sa akin. Samantalang ikaw yung nandun, ha? Kinomfort mo pa nga ako nun, di ba? Grabe ka naman. Sensitive lang talaga tayo nun, bes. Pero alam mo, lahat naman tayo affected, di ba? Dapat nga, tapos na to eh. Ay, wait. About ba to sa trabaho mo, bes? Since gusto mo ng throwback, sige! Let's throw it back, ate ko. Baby, kasama kita mula pagkabata. Ikaw nga yung best friend ko, di ba? So, hindi na bago sa'yo yung mga pinaglalabang ko. Sabi mo pa nga sa akin, sasamahan mo pa akong baguhin yung buhay ng maraming tao. Nasaan na yung best friend ko na yun? Nasaan na yung baby na yun? Bes. Baby, papaalala ko lang sa'yo na yung mga taong binoto, sinuportahan, at pinagtanggol mo ay ang dahilan kung ba't nawalan ako ng trabaho. Dahil lang sa pinaglalaban ko sa union. Tamang pasweldo, regularisasyon, at disenteng pagtrato sa lahat. Alam mo yun, baby. Alam nilang tama ako. Alam mong tama ako. Pero tinanggap nila ako. Tapos, ikaw, sinuportahan mo sila na parang wala lang. Na parang hindi mo alam yung nangyari. Pero alam mo, hindi naman ako nagalit dahil sumuporta ka sa kanila eh. Dahil sinuportahan mo yung mga taong naging dahilan kung ba't nawalan ako ng trabaho. Hindi dahil doon. So, pero para ipagkalat na mabuti sila sa kabila ng kabulukan nila, yun yata hindi ko matanggap, baby. sorry talaga, Pinky. Hindi ko naisip na ganun kalalim yung epekto. 2024 na, next year 2025 na. Saan naman ngayong Pasko, bes? Ay, te! Sensya ka na, walang Pasko-Pasko sa akin ngayon eh. Tingnan mo, ano nangyayari sa ekonomiya natin? Ang daming walang trabaho. Yung corruption talamak pa rin. Katatapos nga lang ng bagyo, nakita mo ba yung mga kandidato mo? Hindi naman, di ba? Kasi naman, I was just doing my best to express my opinion. Hindi naman ako nakapag-aral katulad mo eh. Ano bang alam ko sa mga batas-batas na yan? Pero kahit ganun, hindi ko naman deserve lahat ng sinabi mo eh. Nakapag-aral o hindi, alam mo yung tama sa mali. Matalino ka, baby. Pero, okay, fine. Hindi mo nga siguro deserve lahat ng sinabi ko. But let me ask you, deserve ko bang mawalan ng trabaho kasi hindi ko pinili yung kandidato mo? Kasi nanindigan ako para sa mga katrabaho ko? Deserve ko ba na mahirapan ngayon kasama ng ibang taong walang trabaho na kahit makangiti ngayong Pasko hindi magawa? Grabe! Sobrang self-righteous mo naman. Gets ko naman yung pinaglalaban mo eh. Pero sana gets mo rin ako. Tsaka choice ko yun. Magkaroon ng sariling political opinion. Yung political opinion mo? Pahirap sa ibang tao. Boboto ka na lang sa kurap pa. O nasan na sila ngayon?
Nagpapakasasa. Nagsusugal. Let me guess, sa sugalan nyo ba? Kaya mo ba sinuportahan kasi suportado rin yung sugalan nyo? Part ka na rin ba ng family? Part ka na rin ng dynasty? Sige, tama. Siguro nga, tama ka. Illegal yung sugalan na yun. Pero dahil doon, buhay pa ako. Pinky, buhay pa yung pamilya ko dahil doon. Kaya sana inisip mo yun bago ako pagsalita ng masasakit na salita. Marami pang ibang paraan, di ba? Marami pang paraan para maghanap buhay. Talaga? Paano? Awayan ng kaibigan. Sabihan ng bobo? Ikatok sa totoong buhay dahil lang magkaiba ng paniniwala? Kamusta sis? Trabaho ka pa? Ay, hindi girl. Di sumuporta sa tiwaling politiko na kunyari nagkakaisa pero ang totoo may hidden agenda. Parang ikaw, sumusuporta kasi may hidden agenda. Lily, hindi ka pa handang kausapin ako. Alam mo, pinapasok mo nga ako sa bahay mo pero parang saradong-sarado pa rin yung puso mo sa pag-unawa. Dami ko pa naman sana ikukwento sa'yo eh. Sa'yo ko pa naman. Nag-prepare pa ako ng fruit salad oh. Parang walang nangyari. Dahil alam ko, at alam mong mali ka. Hindi isang araw lang ang election, baby. Ang daming apektado dahil sa pagkakaupo ng mga maling tao. All because ang dami yung nagpapakalat ng fake news. Pero sana nga gano'n na lang, no? Gano'n na lang kasimple. Pero kasi ang daming nagbago, ang daming nawala dahil sa mga pinili natin. Akala ko kahit pa paano, kaibigan pa rin tayo. Hindi ko alam, baby. Akala ko kaaway lang ng politiko mo ang kaya mong i-boycott. Ako rin pala na best friend. Sige, edi salad na lang natira sa atin. Merry Christmas, Beth! Enjoy kayo sa party mamaya. Sana, gustuhan mo yung fruit salad na dala ko. Maria, pagpaumanhin mo pero hindi na tayo tinanggap sa bahay panunuluyan na ito. Jose, kaya ko pa naman. Huwag kang mag-alala. Marami pang bahay panuluyan dito. Halina mahal ko. Umalalim na ang gabi. Mapatuloy na tayo. Ang eleksyon ay isang mahalagang yugto para sa kasaysayan. Sa araw na ito ay malalaman kung sino ang mamumuno sa isang bansa na makakaapekto sa buhay ng mga taong namumuhay rito. Ngunit ang araw na ito ay magiging marka ng ilang taong magdadaan pa. Maraming tao, kinabukasan, at buhay ang maaaring baguhin ito. Kaya naman ang pagpili ng taong iluluklok sa pwesto ay siyang nagiging dahilan upang magkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao. Ang nakaraang eleksyon ang siyang naging tagapagsiwalat ng prinsipyo ng bawat isa. Habang ang ilan ay sumisigaw ng kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin at pagboto, ang iba naman ay nagiging kritikal sa kanilang iniluluklok para sa kinabukasan ng lahat ng tao sa bansa. Ano pa man ang ating panig, mahalaga pa rin na ang prinsipyo na nagpapahayag sa kalooban ng Diyos ang ating sundin.
Aming Panginoon, sa pagsapit ng Kapaskuhan, sa panahon ng iyong kapanganakan, kami ay lumalapit sa iyo. Humihiling ng pagkakaisa at pagkakaunawaan para sa aming bayan. Tulad ng iyong pagdating na nagbigay ng liwanag sa buong mundo. Naway maging bukas ang aming puso at isip upang pagnilayan ang aming pagkakaiba at matutong umunawa sa aming kapwa. Sa kabila ng mga hidwaan at hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng lakas upang patawarin ang isa't isa, gaya ng iyong pagpapatawad na walang kapantay. Naway ang diwa ng Kapaskuhan ay magbigay sa amin ng inspirasyon na isantabi ang galit at hinanakit at magkaisa para sa ikabubuti ng aming bayan. Sa pagdiriwang ng iyong kaarawan, hilumin mo ang mga sugat ng aming nakaraan at tulungan mo kaming magtatag ng isang lipunang patas, mapagmalasakit at puno ng kalinga para sa bawat isa. At nawa, ang mga namulat ay hindi na muling pipikit. Maria, isang bahay. Baka pwede tayong tumuli roon. Maria, nararamdaman kong patutuloy na tayo rito. Sumagal tayo, Jose. Walang mawawala. Para na rin sa sanggol sa aking sinapupunan. Pero bago tayo tumuloy roon, ay nais ko malaman kung kamusta ang iyong lagay. Mas mabigat kaysa kanina. Ngunit kinakaya ko pa naman. Anak, huwag mong pahirapan ng iyong ina. Isa kang biyaya sa amin, kaya naman nasasabit na malapit na naming makapiling. Ngunit habang wala pa tayong matutuluyan ay kumapit ka lamang, ha? Jose, ngayon pa lamang yung masasabi ko ng magiging mabuting ama ka para kay Jesus. Jesus, yan din ang pangalan binanggit sa akin ng anghel sa aking panaginip. Oo, Jesus ang itatawag natin sa Kanya. Bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Jesus, nasasabit na akong makita ka. Napangako kong maging maligaya ang ating pamilya. Jose, hindi ka lamang naging isang mabuting asawa para sa akin. Ikaw rin ay magiging mabuting ama para kay Jesus. Maraming salamat sa iyo. Maria, hayaan mong patunayan ko sa iyo iyan. Tutunguhin ko na ang bahay at susubukan kong humingi ng tulong upang patuloyin tayo. Tao po? Tao po? Janice, magandang gabi. Anong ginagawa mo dito? Ay, kumusta ka? Kumusta kayo ni Dahlia? Balita ko nakapasok na siya ng grade 2 ah. Malamang. 2 taon kang nawala. Ano bang akala mo? Titigil ang mundo namin sa'yo? Ang dami nang nangyari. Ano bang sadya mo dito? Alam mo Janice, napapaisip lang ako eh. Ang ganda ng bahay niyo ngayon ah. Kitang-kita na inayos niyo. Swerte ka talaga sa pamilya mo. Ang daming naitulong sa inyo. Oo nga eh. Ang swerte ko. Hindi ko nga alam kung bakit sumugal ako na umalis sa poder nila noon. Biruin mo yun. Ako rin pala, marunong magsugal. Akala mo ikaw lang ano. Hindi ko nga alam kung saan kami pupulutin ni Dahlia noon.
Pero buti na lang, nandyan sila. Oo. Alam ko, malaki yan ay tulong nila sa inyo. Yan lang bang pinunta mo rito? Gabi na. Maaga pa kami bukas at magsisimba kami. Pagkatapos ay mamamas ko si Dahlia. Pwede ka nang umalis. Pero Janice, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako kasi gusto ko sanang, alam mo na, makabawi. Seryoso ka ba? Makalipas ng 2 taon, ngayon ka pa babawi? Kaya nga ako nandito nagbabaka sakaling maitama ko pa ang lahat. Sa lahat ng ginawa mo? Sa lahat ng sakit, Romel, ngayon ka pa babawi? Alam ko, Janice, alam ko. Di naman kita masisisi kung galit ka pa rin. Lalo na nung panahon na pabayaan ko kayo. Pero nagbago na ako. Natutunan ko na lahat ng mga pagkakamali ko. Nagbago? Ewan ko, Romel, ha? Pero ilang beses ko nang narinig sa'yo yan eh. Mahirap paniwalaan, lalo na't ilang beses mo na akong binigo noon. Tingnan mo kung saan mo kami iniwan ni Dahlia. Tingnan mo kung anong lagay namin ngayon. Janice, hindi na ako yung dating Romel. Wala na yung sabong, wala na yung sugal. Tinanggal ko na yun. Kailangan ko lang na isa pang pagkakataon para mapatunan sa'yo na kaya ko pang maging maayos na asawa. Mabuting ama para kay Dahlia. Isa pang pagkakataon? Sa ilang beses akong nakiusap sa'yo noon na tigilan mo ang sabong. Oo, tinigil mo nga kasi nag-lockdown. Pero hindi na talaga mawawala sa'yo yan. Kasi kahit online sabong, pinasok mo. Anong nangyari? Pati yung para sa tuition ni Dahlia, inubos mo. Pangbayad sa tubig, sa kuryente. Hindi natin alam kung saan kukunin, Romel. Alam ko nasaktan kita, Janice. Alam ko marami ako nasira. Pero sinasabi ko sa'yo ngayon, handa akong buuin ulit lahat. Lahat ng mga nasira ko, kahit matagal, kahit mahirap. Basta bigyan mo lang na isa pang pagkakataon. Hindi mo na ba talaga ako mahal, Janice? Mahal? Romel, mahal? Tiwala nga hindi ko maibigay sa'yo pag mamahal pa. Hindi ko na alam kung may puwang ka pa rito. Janice, anak ko rin si Dahlia. Miss na miss ko na siya. Gusto siyang makita, makasama. Huwag mo na sana ipagkait sa akin na makasama ko kayo muli. Kung talagang mahal mo si Dahlia, hindi mo sana kami iniwan. Hindi ka nagpatalo sa addiction mo, Romel. Pandemya yon. Pareho tayong walang trabaho. Hindi nga natin alam kung saan tayo kukuha ng pangkain, pangbayad sa tubig, sa kuryente. Romel, kung nasan ka man noon, sana nandun ka na lang din ngayon. Nakahanap na kami ng katahimikan, Romel. Janice, pakiusap. Kahit na mahirap, bigyan mo na ako ng chance. Magsimula tayo ulit. Kahit sa maliit lang, yung kaya natin. Simula ulit, Romel? Pagod na ako. Ayoko nang itaya ang buhay ko at ang buhay ng anak ko sa isang pangako na ilang beses nang napako. Pagod na ako, Romel. Ganun na lang. Ganun na lang ba talaga, Janice? Ganun na nga, Romel. Hindi kita mapapatawad tulad ng inaasahan mo. Kung gusto mong makita si Dahlia, pag-usapan natin ng maayos. Pero bilang magulang na lang, hindi na bilang mag-asawa. Naiintindihan ko, Janice. Pero sana walang araw. Sana may pag-asa pa.
Maria, bigo kong muli. Wala daw po sa kanilang bahay panunuluyan. Nabigo kita. Nabigo ko kayo. Jose, huwag ka magsalita na ganyan. Hindi mo kasalanan. Huwag mong isipin yan. Jose, nararamdaman kong malapit na akong mga anak. Naku, Maria. Halina, maglakad na tayo. Gabayan naman tayo ng Panginoon. Ang sugal ay may negatibong epekto sa lahat. Hindi lamang sa mismong individual, maging sa mga taong malapit dito. Kaibigan, kamag-anak, asawa at maging ang anak. Sa panahon ng pandemya at sa pag-usbong ng COVID-19, lalong tumindi ang negatibong epekto nito. Sa pagsasara ng mga negosyo, mga establishmento at pagkawala ng trabaho. Ang takot at kawalan ng katiyakan ay nagbigay daan para mas maraming tao ang kumapit sa sugal upang kumita at maging daan sa pagpapalipas oras. Gayo't maraming sugal na ang matatagpuan sa online platforms. Para sa isang individual na nalulong sa sugal, ang pandemya ay isang pangyayaring nagpalala ng kanilang kondisyon. Ang kawalan ng regular na trabaho at takot sa kaligtasan ng pamilya ay nagtulak sa marami upang subukang manalo ng malaking halaga sa mas mabilis na paraan. At tanging ang sugal ang nakikita nilang daan. Ngunit sa halip na makaahon, ay mas marami ang nalulubog sa pagkakautang at mga bisyo. Ang oras, atensyon, at pera ang binibigyang pansin. Habang nawawala sa focus ang mga mahalagang bagay tulad ng kalusugan, hanap buhay, at maging ang pamilya. Aming Panginoon, kami ay naninikluhod sa iyong harapan. Dalangin namin ang buong pusong paggabay mo sa aming bayan. Lalo na sa binabagabag ng pagkakalulong sa sugal. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kapatawaran at kaliwanagan. Hipuin mo po ang kanilang mga puso at bigyan sila ng kalinawan ng isip upang makita nila ang mas malalim na halaga ng kanilang buhay at ang mga responsibilidad na nakaatang sa kanila. Paghilumin mo po ang mga pamilyang nasaktan, mga anak na naapektuhan, at mga puso na nawala ng tiwala at pagmamahal. Dalangin namin ng iyong liwanag upang sila ay magbalik loob at bigyan ng lakas at tapang upang magsimulang muli ng may pananagutan at respeto sa isa't isa. Mahal, ito na ang huling bahay na nakikita ko rito. Wala na akong naaaninag pa. Diyos ko,
Tulungan po ninyo kami. Ligtas niyo po ang aking asawa at magiging anak. Jose, sige na. Puntahan mo na ang bahay na iyon. Hindi ko na matiis ang paghilab ng aking tiyan. Maanak na yata ako. Tao po. Tao po. Ako po, Aling Melba. Tulungan niyo po ako. Si Gian po ito, Aling Melba. Oh, Gian. Anong nangyari? Tapos na kawis ka. Aling Melba, hinabol po ako ng mga lalaki nakaputi. May dala po silang baril. Ha? Baril? Bakit? Ano nangyari? Aling Melba, nagbibintangan po ako. Tulak daw po ako ng droga. Eh, naku, Gian, pasensya na. Aling Ayoko na Melba. namin nalilit pang mga anak ko. Sige na. Tulungan niyo po ako, Aling Melba. Sinasaktan po nila ako. Gian, pasensya na talaga. Malilit pang mga anak ko. Yung sila lang. Aling Melba. Aling Melba. Ma'am Elise? Ma'am Elise? Pasok po kayo, Aling Melba. Magandang umaga po, Ma'am Elise. Ano pong kailangan ninyo, Aling Melba? Kailangan ko po ng tulong nyo. Tulungan nyo po ako at ang mga anak ko. Ano klase tulong po kailangan niyo? Ma'am, tulungan nyo po ako. Ang asawa ko po kasi hindi ko na kaya. Lagi niya po ako sinasaktan. Pati ang mga anak ko. Takot na takot ako, Ma'am Elise. Gusto ko sana makulong na siya para matigil na siya sa pananakit sa amin. Nakikinig ako, Aling Melba. Naiintindihan ko ang hirap na dinaranas ninyo. Pero, sigurado ka na po ba? Sigurado ka na po ba? Kasi, malaking hakbang po ito eh. Opo, Ma'am. Sigurado na po ako. Ayoko pong dumating yung panahon na pati yung mga anak ko po madamay. Damay. Lahat naman tayo ayaw madamay, di ba? Pero minsan sa kagustuhan natin hindi nadamay ng mga taong napapahamak. Napaisip lang ako, Aling Melba. Paano kung ayokong madamay sa gulo ninyong mag-asawa? Ano pong ibig mong sabihin? Gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Kaya naiintindihan ko kung bakit nandito kayo ngayon. Dahil isa rin po akong ina. Naging ina. Alam niyo po bang ako ang nanay ni Gian? Ako, Aling Melba. Anak ko si Gian. Kapitbahay niyo po kami. Siguro, 2 kanto ang pagitan natin. Isang gabi kumatok si Gian sa inyo para humingi ng tulong. Hindi niyo siya pinagbuksan.
Si Gian? Aling Melba, si Gian po ito. Yung pasensya na talaga, malilit pa mga anak ko yung sinasama. Aling Melba, Aling Melba. Mabait na bata si Gian. Mabarkada, oo, pero maprinsipyo at punong-puno ng pangarap. Gusto ka doon maging pulis eh. Yung gabing yun, galing siya sa kaklase niya para mag-aral. Pero malupit ng tadhana eh. Yung mga taong sadyang gagawa ng kasamaan para ng mga panlaman sa iba. Ayoko na sanang balikan yung masasakang alaala niyo. Nandito ka sa harapan ko ngayon na tumihingi ng tulong. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataong magkita pagtapos ng 7 taon. Naunawaan ko na takot ka. Natakot ka para sa mga anak mo. Natakot kang madamay. Pero sana pinagbigyan mo man lang ng pagkakataon. Baka pagpaliwanag ang anak ko. Kasi baka ngayon buhay pa siya. Pasensya na, Elise. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Hindi ko alam. Tawarin mo ako, Elise. Pasensya talaga. Pasensya? Hindi mababalik ng pasensya ang buhay ni Gian, Aling Melba. Patawad. Ilang beses kong inanakit sa puso ko. Pero kagaya ng hustisya. Wala. Hindi ko mahanap. Alam ko mali ako, Elise. Sana man lang binigyan ko ng pagkakataong magpaliwanag si Gian. Pero sana naiintindihan mo din ako. Takot na takot ako noon. At maliliit pang mga anak ko. Ayoko silang madamay. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Kaya Elise, tulungan mo ko. Hindi ako nandito para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Maawa ka na, Elise. Maawa ka na. Hindi ko po alam kung ako ang tamang tao para tumulong sa inyo. Naiintindihan ko, Elise, kung ayun ang desisyon mo. Maraming salamat sa oras mo. Ang extrajudicial killings ay nagdulot ng malalim at masalimuot na sugat sa lipunan na nagpalawak ng takot, panghihinayang at kawalang katarungan sa buong bansa, partikular na sa mga pamilyang direktang apektado nito. Sa mata ng lipunan, ang EJK ay naging simbolo ng pang-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng hustisya. Ang kawalan ng tamang proseso o mabilisang paghatol sa mga pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga ay lumikha ng kultura ng takot at kawalan ng kapanatagan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nagkaroon ng matinding takot para sa kaligtasan ng kanilang buhay at ng kanilang pamilya. Habang dumarami ang pagpatay ng walang sapat na ebidensya o kahit pagkakataon man lang na linisin ang pangalan, sa halip na magturo ito ng disiplina o magbigay ng seguridad para sa mga mamamayan, nagdulot ito ng pagkakawatak-watak at paglayo ng loob ng mga tao sa gobyerno, sa hustisya at sa mismong sistema ng batas na dapat ay nagbibigay proteksyon sa kanilang karapatan. Para sa mga pamilya
na naging biktima ng EJK, ang epekto ay higit na nag-iwan ng hindi mapapantayang sakit. Ang biglaang pagkawala ng mahal sa buhay ay nagdulot ng matinding sakit at panghihinayang. Lalo pat kung ang pagkakasangkot ay dahil sa maling paratang. Para sa pamilyang apektado ng EJK, ang nawalang mahal sa buhay ay hindi lamang isang tao, kung hindi isang katuwang, asawa, kapatid o anak. Dahil dito, ang kanilang kabuhayan, pangarap at plano para sa hinaharap ay nawasak sa isang iglap. Aming Diyos na makapangyarihan, sa iyong harapan kami ay lumalapit. Humihiling ng iyong liwanag at paggabay para sa aming bayan. Ituro mo po sa amin ang tunay na kahulugan ng paikiramay at bukas pusong pagtulong sa aming kapwa, lalo na sa oras ng kagipitan at panganib. Panginoon, sa harap ng mga isyu ng extrajudicial killings, naway bigyan mo po kami ng tapang at malasakit upang tumindig para sa katarungan at para sa mga inosenteng biktima na hindi nabigyan ng tamang pagkakataon upang magpaliwanag. Ituro mo po sa amin ang tunay na diwa ng hustisya, isang hustisyang may tamang proseso at walang bahid ng karahasan. Isang hustisyang nagtatanggol sa karapatang pantao at nagbibigay pugay sa dignidad ng bawat isa. Maria, sa ikatlong pagkakataon, tinanggihan na naman tayo. Jose, sinusubukan kong tiisin. Ngunit hindi ko na kaya. Humihilab na ang aking tiyan. Ilang saglit na lamang, pakiramdam ko'y manganganak na ako. Ngunit paano ito? Lahat ng ating lapitan na hindi tayo pinapatuloy. Kakayanin ko bang maglakad kahit kaunti pa? Jose, hindi ko na kaya. Manganganak na ako. Jose, kahit ang bata na lamang ang mabuhay, maging ligtas lamang siya, ay panatag na ako. Maria, makinig ka. Walang mangyayaring masama sa inyo ng bata. Gagawa ko ng paraan. Ang panunulbian ay kuwento kung paanong nais ng Mesiyas na tumuloy sa tahanan at puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ni Jose at ni Maria. Sa tuwing tinatanggihan natin ang paghingi ng tawad, paghingi ng pangunawa at paghingi ng pagmamahal ng ating kapwa, ay tinatanggihan din natin si Jesus. Anuman ang hindi pagkakaunawaan, pagkukulang at kasalanan ng bawat isa, naway ating mas pangbabawi ang kababaang loob, pag-unawa at pagpapatawad sa ating mga puso. Sapagkat ang kwento ng panunuluyan ang naghatid sa atin ng unang Pasko, at ang unang Pasko ay ang pagdating ng ating Mesiyas. At ang Mesiyas ang siyang umunawa, nagmahal at nagpatawad sa atin upang ating makamit ang buhay na walang hanggan.
Naway tulad ni Maria, tanggapin natin ng buong kababaang loob ang kalooban ng Diyos. At naway katulad ni Jose, masigasig nating sundin ang utos ng Panginoon. Patuloyin natin ang ating kapwa, atin silang yakapin. Upang malabanan ang paglamig ng hangin. Magandang gabi, mga kasolidad. Ito ang Solidad Radyo 18, 87. At ating pong mapapakinggan ngayon ang concession speech ng ating mahal na presidential candidate. Kaya para sa ating mga nagmamahal, nais kong ipaalala na tayo ay magmahal ng radikal sa pamagitan ng pagyakap sa pagkakaida at pagkakaisa para sa ikabubuti ng ating bayan. Ang tunay na pagmamahal ay para sa kapakanan ng lahat. Kaya't ipakita natin ito sa ating bayan. Kahit magkakaiba man tayo ng paniniwala, magtulungan tayong itaguyod ang kinabukasan ng Pilipinas. Ipakita natin ang tunay na pagkakaisa, tumindig at magmahal ng radikal. Uy! Wait lang! Pinky? Ano ko ba naman ako makausap? Ayoko sanang umabot tayo dito eh. Pero gusto ko lang din na maintindihan mo. Lahat ng ginawa ko, lahat ng pinaglaban ko, hindi lang naman para sa akin eh. Alam kong naiinis ka sa akin. Pero alam mo ba, ginawa ko yun kasi iniisip ko rin yung mga taong walang kakayahang lumaban, katulad natin. O sige, Pinky. Naintindihan ko naman yung punto mo eh. Pero, ba't kailangan mo akong i-cut off dahil lang magkaiba tayo ng sinusuportahan? Kasi nasaktan ako, baby. Masakit makita na yung nag-iisang best friend ko, sinuportahan yung mga taong kinakalabang ko na dahilan din ng paghihirap natin. Kaya minsan, parang gusto ko na lang itaboy yung mga taong hindi nakikita yung katotohanan. Pero hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Pasensya ka na. Alam kong nasaktan mo ko, pero hindi ko napansin na nasaktan din pala kita. Nalimutan kong dapat pala, kinausap muna kita ng masinsinan at pinaliwanag sa lahat bago ka kalabanin. Alam mo, Pinky, sa totoo lang, kaya lang naman ako pumunta dito para sana manghingi ng sorry at sabihin sa'yong tama ka. Nagkamali nga ako. Pinaikot ako ng matatamis nilang salita. Nakala ko kasi para talaga sa mamamayan lahat ng sinabi nila eh. Pero ngayon, naranasan ko mismo lahat ng epekto ng mga desisyon ko. Nakita ko na yung totoo. Di ko lang yun naisip dati, lalo na ngayon. Marami akong realization sa buhay. At least, ngayon, pareho nating nakita na may mali tayo. Alam mo, baby, di mo naman kailangan sumama o sumang-ayon sa lahat ng desisyon ko eh. Pero, sana lang kahit papaano, magkaisa tayo para sa kapakanan ng nakararami ng ibang tao. Tama ka, Pinky. Hindi na pwedeng maging tahimik lang tayo sa harap ng maling ginagawa sa iba. Natutunan ko na.
Na kung gusto ko may babago, kailangan maging bahagi din ako ng solusyon. Kaya nga, gusto ko sumama sa'yo, Pinky. Isali ako sa foundation mo. Tutulungan kitang tumindig para sa tama. Salamat, baby. Hindi ko akalaing manggagaling sa'yo yan. Pinky, minsan lang mamulat sa katotohanan ng isang tao. At kapag namulat na, hindi na kailanman pipikit. Para sa atin, at para sa lahat. So, peace na tayo ah. Uy, ito. Aray! Dalia? Mama, bakit ka umiiyak? Nandiyan po si Papa sa labas? Wala, anak ha. Huwag mo nang intindihin yun. Halika na, matulog na tayo. Pero Mama, gusto ko po makita si Papa. Bakit ko narinig ang boses niya? Ayaw niyo na po sa kanya? Pero anak, hindi kasi ganun kadali yun eh. May mga bagay kasi na hindi na pwedeng maging kagaya ng dati. Pero po, sabi niya po, importante ang pamilya. Sabi po din teacher at father, dapat po magpatawad po tayo. Oo, anak. Pero minsan kasi, mahirap pagtiwala ulit eh. Hindi ka ba nasaktan nung nawala si Papa? Malungkot po. Pero Mama, kung kasama tayo ngayong Pasko, baka masaya ulit tayo. Di ba yun yung mahalaga? Buo tayo ulit? Hinahanap ka ng anak mo. Salamat, Janice. Salamat. Kahit si Dalia muna. Alam ko hindi mo pa ako mapapatawad. Huwag mo munang isipin yun. Ang mahalaga, maging masaya si Dalia ng gusto. Dalia! Aling Melba! Sandali, Aling Melba! Elise, wala na akong mukhang may haharap sa'yo. Hindi ko alam na ganun. Na ganun kasakit ang naitulot ko sa'yo at kay Jayan. Sana patawarin mo ako. Alam kong hindi naging madali, Aling Melba. At alam kong natakot kayo ng mga panahon yun. Pero alam mo, napapaisip ako kung ano kaya ang gagawin ni Gian kung buhay pa siya. At ano na lang kaya ang iisipin niya kung makita niya kung tumatanggi sa isang inang humihingi ng tulong. Tuwari mo ako, Elise. Alam kong hindi na mababago ang nangyari. Hindi ko na ba ibabalik ang buhay ng anak ko. Pero para sa mga anak ko, baka ito na pagkakataon para maitama ako mga pagkakamali ko. Naiintindihan ko na ngayon, Aling Melba. At sa puso ko, alam kong gusto ni Gia na tulungan ko kayo. Gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang mga anak. At kung ayun ang kailangan para maipalayo sila sa kapahamakan, natutuwa ko. Natutuwa ko. Tutulungan ko kayo alang-alang sa mga anak niyo. Maraming salamat, Elise. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mong ito. Maraming salamat sa isa pang pagkakataon. Hindi lang para sa mga anak ko, kundi pati na din sa sarili ko.
Kung ang totoo niyan, Aling Melba, hindi rin madali para sa akin na magpatawad. Pero bawat araw natutunan kong ibalik ang tiwala. Natututunan kong ibalik ang pagmamahal. Tulad nga ng sabi ko, gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang mga anak. Kahit ito ang pinakabatira. Salamat. Salamat, Elise. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, naway baunin natin ang aral ng pagtutuluyan, naway ating maalala na ito ay higit pa sa isang kwento ng paglalakbay. Ito ay isang mas malalim na pagninilay sa pag-unawa, pag-ibig at kapatawaran. Katulad ng banal na mag-anak na naghanap ng masisilungan noong unang Pasko, ang bawat isa sa atin ay humaharap sa sarili nilang pagsubok. Ang paghahanap ng kanlungan hindi lamang sa isang tahanan, kundi sa isang puso na handang magbukas at magpatawad. Ipinapaalala sa atin ng Kapaskuhan na sa gitna ng ating paghihirap at pagkabigo, ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring maghilom sa pamamagitan ng pagtanggap at pagdamay sa kapwa. Ang pagkakaibigan ni Pinky at Baby, ang pagmamahalan ni Romel at Janice, at ang pagpapatawad ni Elise kay Aling Melba ay nagdadala sa atin sa diwa ng Pasko. Ang pagbibigay sa iba ng pagmamahal, hindi man ito madali. Ang Kapaskuhan ay isang paanyaya upang buksan ang ating mga pintuan at muling magtiwala. Sa pagdating ng panahon ng liwanag, ipinapaalala sa atin na tayo ang tagapagligtas ng isa't isa, na sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagtutulungan, matutulungan natin ang ating kapwa na makahanap ng kanilang daan pauwi sa pag-asa at panibagong simula. Naway ating matandaan na ang bawat tahanan ay maaaring maging sabsaban kung saan ang pag-ibig ay ipinapanganak at ang bawat puso ay may kakayahang maging kanlungan ng mga nangangailangan ng kalinga, alinsulod sa diwa ng Pasko.